So ngayon, ang pag-uusapan natin is laws of exponent. Okay, meron tayong pag-aaralan, product law, quotient law, power law, zero exponent, and negative exponent. Ito ay gamit na gamit sa pag-multiply ng mga x and y's, mga variable, mga algebraic expression. Okay, so yan. Pero isa-isahin natin. Okay? Number 1. Kabasa. Product rule. Okay, product rule. Anong meron sa product rule? Okay? Ito yung product rule. Nabanggit ko na ito minsan. Kapag meron kang x raised to a times x raised to b, ang gagawin mo lang, kukopyahin mo lang yung base, yung x, ipag-a-add mo lang yung exponent. A plus b. Ayan. Anong ginagawa? Ina-add lang yung exponent. O, example, number 1. Number 1. Z cube times z raised to 9. Anong gagawin? Kukopyahin lang yung base na z. Anong gagawin sa exponent? 3 plus 9. The answer is 12. That's why the answer is z raised to 12. Any question? Mahirap, madali? Check natin. Another example, number 2. Okay? 7b cubed times 7b raised to 4. Okay? Anong ginagawa? Lagyan ko lang dito para mas maganda tingnan. Ayan. 7b cubed times b raised to 4. Yung 7 muna. 7 times 1. Di ba mayroon laging numbers na 1 doon? Okay, numerical coefficient, di lang nilalagay. 7 times 1? 7. Doon tayo sa exponent. Yung base, kinokopya lang. Ano yung base? B. Ano yung exponent? 3 at 4. 3 plus 4? 7. So the answer is 7b cubed. May tanong. Okay. Isa pa? Ito pa. Last example. Okay. So, yun munang number, yung numerical coefficient muna, yung mga numbers. 6 times 3? 18. Okay. Next, kukopyahin lang yung base, yun yung x. May exponent doon na 1, hindi lang sinusulat. Ano lagi? 5 plus 1? 6. The answer is 18x raised to 6. Any question? Mahirap, madali lang. Mabilis. Mabilis ako? Okay, next. Sige, para mas bumilis. Sino makakapagsagot nito? Anong gagawin? Okay, 4 times 5? 20. Correct. Next na gagawin? Copy lang yung base na x. Next. 2 times 1. 2 plus 1. Merong 1 doon na invisible. Hindi lang nilalagay. 2 times 1. 2 plus 1, sorry. 2 plus 1 is 3. So, the answer is 20x cubed. Naiintindihan? Next, number 5. Paano yan? Tatlo na. Lalagyan ko lang dito para maganda tingnan. Okay. Yan. Anong gagawin? Pagtatimes mo na yung mga numerical coefficient. Yung mga, yan, yung mga numbers na yan. 2 times 3 times 4. Ano? 24. Okay? 24. Anong gagawin sa mga variable na magkakaparehas? X. Ayan x. Kokopyahin lang. Ano? Ito muna, sa x muna tayo. Okay. 2, mayroon dito exponent na 1. 2 plus 1, 3. Next, yun namang y. Kokopyahin lang yung y. May 1 doon na invisible, may 1 din dito. 1 plus 1, answer is 2. Mahirap, madali. May tanong? Wala na? Okay. So, ito para sa nanonood sa YouTube, pakisagutan nga ito. Okay, yan yung law number
1. Anong tawag sa law na yon? Product law. Okay, product law or product rule. Law number 1. Next law. Quotient rule. Kabaliktaran lang yun ng product rule. Ito naman. X raised to A divided by X raised to B. Kinokopya lang din yung base. Pinagmaminus naman ang exponent. A minus B. Ayun, A minus B. By example. Okay. X raised to 8 divided by X raised to 5. Anong gagawin sa base? Kokopyahin. Then 8 minus 5, 3. So, and the answer is X cubed. Diba? Mukha lang mahirap. Pero pag inisa-isa mo, hindi naman mahirap. Next. Yan muna ang numerical coefficient. Okay. Ano gagawin? 21 divide 7? 3. Okay. Ano gagawin dun sa variable y? Kopyahin lang yung base. Yun yung y. Then 7 minus 4 yung exponent? 3. Kasunod? The answer is 3y cubed. Next, number 4. Number 4. Ganun lang din. Okay, check natin to. So, 4 divided by 5. Mahirap, hindi exact. Okay, fraction ang lalabas na sagot. So, ilagay mo na lang. 4/5. Pwede na yung 4/5. Okay, so lagyan natin ito para hindi siya nawala. Okay, so ito na tayo. Kukopyahin lang yung x, dahil yan ay whole number, nasa taas siya. Okay, 3 minus 2, 1. Isasulat na ba yung 1? Hindi na. Doon naman tayo sa y. Okay, sa y. Kukopyahin lang din yung y. Okay, burahin ko lang. Ayan. Y. Dahil whole number yan lalabas sa sagot. So, 16 minus 5, 11. So, ayan. So, ilagay mo lang 11. Sir, pangit po ng itsura. Okay, pwede mo yung ayusin. Okay, ang sagot dyan ay pwedeng 4/5 xy raised to 11. Or pwede rin naman ito. Pwede na rin yan, ayusin mo na lang, ilagay mo na lang yung 5 dito. So, kahit alin dyan, parehas lang yan. Any question? Wala. Okay, next. Check natin to. Okay. So, sir, mahirap naman na yan. Tingnan lang natin. Okay. I-times muna natin kasi naka-times to. Diba? I-times muna natin. Anong gagamitin? Product rule. Naka-times lang siya. So, 24. So, sulatan ko lang ng parenthesis para hindi kinalilito. Ayan. So, 24 times 2. The answer is 48. Product rule, ha? Anong gagawin sa exponent? Kakopy lang. X. Para lang i-simplify muna natin. So, 2 minus 8. 2 plus 8, sorry. 2 plus 8. 10. X raised to 10. Then, yung y, ay ilagay mo na lang kasi wala naman siyang kapartner, wala siyang ka-timesan. Y cube. Naintindihan? Okay, doon naman. Ilagay lang natin yung denominator. 6xy squared. So, yan na yun. Kinopya lang natin na yun. Kinopya natin doon. Okay? Okay. So, ito na i-simplify natin. Anong gagamitin? Quotient rule. Quotient rule. 48 divided by 6. The answer is 8. Okay, 8. Ayun. Anong gagawin sa exponent? Sa variable? Kokopyahin. Okay? Then, 10 minus 1 na invisible? 9. Kaya x raised to 9. Then, anong gagawin sa variable y? Kopyahin. Dahil siya i-divide, ipagmaminus. 3 minus 2. Ilalagay mo ba yung 1? Hindi na. So, the answer is 8x raised to 9y. May tanong.
May tanong? Wala. Madali lang naman kapag product, tina-plus ang exponent. Kapag divide, mina-minus ang exponent. Next, power rule. Okay, power rule. Oh. Yung exponent mo, may exponent pa. Ano? May exponent na A, may exponent pa na B. So, sa power rule, madali lang yan. I-times mo lang A times B. A times B, AB. Okay, example. Example. Okay. Okay. So, ito. X cubed to the power of 5. Or x cubed raised to 5. Okay? May exponent na 3, may exponent pa na 5. Anong gagawin mo? Pagta-timesin mo lang. Kopyahin mo na yung variable. 3 times 5, 15. May tanong? May tanong? Oh, mas madali ito. Oh, ito. Oh. May exponent na 7, may exponent pa na 3. Ano? So, anong gagawin? Oh. So, ito, si 5, damay siya dito. Okay? Si 5, may exponent din na 3. Ano ba ibig sabihin ng 5 cube? 5 times 5 times 5. Ilan? 5 times 5 times 5? 125. So, yun muna ang numerical coefficient ang ating nilagyan na exponent. Next, ito naman. Anong gagawin dun sa Z? Kukopyahin. Oh. Then, ipagta-times 7 times 3, 21. Malinaw? Malinaw? Understood? Okay. Next, example. So, ito pa ba? Ito na lang muna para mas madali ito. Number 5. At time na tayo. Okay, pero tapusin natin itong video, sayang naman. Okay, anong gagawin? Oh. Si 7 ba damay kay cube? Nasa loob ba si 7? Wala, hindi siya damay. Sino lang ang may cube? Ito lang nasa loob ng parenthesis. So si 7, kukopyahin mo na lang. Okay, kaya mahalaga yung pag-i-interpret ng mga parenthesis. So anong gagawin dito? Kukopyahin. Okay, 4 times 3, 12. Okay, o yun naman, denominator ang ating computin. Damay ba si 3 dito? Yes, kasi nasa loob ng parenthesis. Okay, so 3 is squared 9, kasi 3 times 3, 9. O, doon na tayo kay x. Si x ay kukopyahin lang. Okay, 2 times 2, 4. Okay, simplest form na ba ito? Hindi pa. Anong gagawin? Gagamitan pa ng quotient rule. Okay? 7 divided by 9, fraction ang sagot. 7 over 9. Ano? Ano gagawin kay x? Kukopyahin. Ano gagawin sa exponent? Ima-minus. Quotient rule. 12 minus 4, 8. The answer is 7 over 9 x raised to 8. Any question? Okay? So, tapos na yung tatlong rule, pero mayroon lang ako ituturo pang iba. Zero exponent. Last na to. Last na tong dalawa na to. Zero exponent. What do you mean by zero exponent? Any number raised to 0 is equal to 1. Kahit anong number, pag na-raise mo sa 0, ang sagot ay 1. Halimbawa, 10 raised to 0, 1. 5 raised to 0, 1. Okay? Y raised to 0. Okay, y raised to 0, 1. Laging 1 kapag ang exponent ay 0. Okay, yun. Anong tawag? Zero exponent. Next, negative exponent. Paano naman pag may negative na exponent? Reciprocal. Binabaliktad lang. Okay? Halimbawa, 5 raised to negative 1. Babaliktarin mo lang. 1 over 5 raised to 1. Or 1 over 5. Any question? Sir, magulo yan. O, check natin. O, halimbawa, 3 raised to negative 2. Anong gagawin?
ire-reciprocal, gagawing 1 over 3 raised to negative 2. Magiging positive na, ano? Yan, 3 raised to positive 2. Ano ba ang 3 squared? 9. 3 times 3? 9. So, magiging 1 over 9. Isa pa. Last example. Halimbawa, x raised to negative 2. Anong gagawin? Lalagyan ng 1x squared. Okay? Naintindihan? Last na nga. Sayang naman para malinaw. Okay? 3 raised to gawin natin 3 raised to 3. Negative 3. Anong gagawin? 1 over 3 raised to 3. Then, simplify mo. 3 times 3 times 3? 27. So, this is the answer. So, meron tayong 5 pinag-aralan. Product rule, quotient rule, power rule, ano pa? Zero exponent and negative exponent. Any question? Okay.